Itanong mo kay Bro Khalid, Quran at Biblia ang sasagot. O kayong sumasampalataya, huwag ninyong gawin sa inyong sarili na pangunahan si Allah at ang kanyang sugo. Datapwat pangambahan ninyo si Allah. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakarinig at ganap na nakababatid sa lahat ng bagay. Quran, Surah Al-Hujurat, at ang aya ay 1. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Bilguari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig at nanunood sa ating palatuntunan sa hapong ito. Sa muli pong pagtatanghal ng aming palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan. Ang ating pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wah Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito po ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong iniimbitahan yung atin pong mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po sa ating tanggapan upang sa ganon makapag-research po tayo ng tamang kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Libre po, walang bayad. Meron tayong mga teachers na nagtuturo dyan. Kabilang dyan yung ating tagabasa, si Brother Okaka, at may hafiz pa na nagtuturo doon. Libre po, walang bayad. At of course, itong ating palatuntunan, maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo lang po ay i-search or i-type po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito sa ating palatuntunan sa radyo. Huwag nyo pong kalimutang i-like ang aking Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez. Capital letters po yung Bro Khalid Sanchez. At sa mga nais naman maging bahagi ng ating palatuntunan, maaari kayong magpadala ng inyong mga questions. Ang ating hotline 0915-50-63652, 0915-50-63652, isa pa 0915-50-63652. At sa hapong ito, ako po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Kasama pa rin natin yung ating mga tagabasa. At this time, kasama natin si Brother Alcoca na siyang acting Brother Alcoca, kasi wala yung Pangulo, automatic ikaw yung OIC. Yun, no? So, OIC na tagabasa. Okay, baka mayroon kang babatiin, Brother Alcoca. Take it away. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bihi nasta'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nawa po ang kapayapaan ay sumainyo at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayang Kristiyano na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Nawa po magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay muling magsasama-sama sa loob po ng 1 oras tungkol po sa pagtalakay sa iba't ibang katanungan sa Islam. Ngunit bago ang lahat, binabati ko po una po sa lahat ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, sa aking mga kapatid, sa kay Dato Saddam Benito, nagtuturo po siya sa Dulawan, no? Sa kay Dato Sarib Benito. Abot ba tayo sa Dulawan, Brother Kaka? Oo.
Oh, okay. Magkaabot tayo siguro, bro. Ah, Pati sa bundok, magkaabot tayo, bro. Okay. Maganda. Kay Ate Bayaramla Mua Benito at sa kanyang asawa na si Ustadz Abdul Badi Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagay Take it nga, away, kahit brother. nasa Saudi, abot nga tayo doon pa kaya no, Oh. sa Dulawan, dito lang yan sa Maguindanao. Maguindanao. O ikaw, brother Matt, baka meron kang Wala na bro gustong- kasi Walang mo. wala, wala din akong sir. wala kang ma'am, wala ka rin sir. Mamaya Sabihin talagang ano ka, no? Nag-aaral ito, bro. Wala siyang kinikilalang teacher. Wala siyang inspiration. Hindi siya inspired. Anyway, expired na lang. binabati ko si Brother Omar Reyes Banyas at ang kanyang pamilya po dyan sa may Kingdom of Saudi Arabia. At sa lahat ng tagapanood natin, nakikinig sa atin dyan sa Kingdom, sa inyong lahat. Assalamualaikum. At Brother Akaka, bago tayo papalaot siguro sa pagsagot ng mga katanungan, siguro maiging bigyang daan muna natin itong isang kababayan natin na nais yayakap. Ewan ko kung magmumuslim kayo ito siya, Brother Akaka. Inshallah. Ating bigyang tawagan muna natin, no? Malay mo, baka nais niyang sandali, Brother Matt, may nag-miss call. Taga saan yung kapatid natin, bro, na gusto magbalik Islam? Siya ay isang tawag dyan, siya ay isang taga-subaybay ng ating palatuntunan. Actually, kanina nakapag-usap nga kami, Brother Akaka, at willing daw siya na yayakap sa Islam. Masya Allah. Actually, siya mismo ang nagsabi na siya raw ay nais niyang yakapin ang reliyong ito. Bago lang kayo nag-usap, bro, no? So, gusto nilang magbalik Islam? Nag-message Brother Akaka sa atin. Siya actually ay taga-subaybay ng ating palampunan. At yun nga, gusto niyang yakapin ang Islam. Alhamdulillah. Anyway, sige lang, magsisignal na lang siya kung gusto na niyang kasi mukhang naka-off ata ang cellphone. Mag-signal na lang in case na pwede na tayong papasok. Sa kanya. Oo, patawag ba da Akaka? Iba yun. Okay na yan. Wala pa naman eh. So, tayo ay umpisa na natin ba da Akaka, no? Palawag tayo sa ating Habang hinihintay natin. So, ito ay isang tanong galing kay Haji. Haji. Galing sa isang Haji ang nagtanong. Si Haji Edward Rial. Hindi ba kayo nagtaka? Haji. Tapos ang Haji. pangalan niya parang pangalan. Pangalan ng ano, bro? Oo. Muslim mo? Ay, sapagkat siya ay balik Islam. Yan. Masya Allah. So, ang tanong niya, Brother Akaka, ay sabi niya is ganito. Galing kay Haji Edward Rial. Sabi niya ganito. Brother-in-law ko itong nagtanong, Brother Akaka. Masya Allah. Sabi ng mga pastor, hindi na daw kailangan ang relihiyon para ang tao ay maligtas. Sabi niya. Hindi na raw kailangan ang relihiyon para ang tao ay maligtas. Ang paniniwalang ito, Brother Akaka, ay mali. Actually, kung mapapansin mo, marami sa ating mga kababayang mga Kristiyano ang naniniwala na ang relihiyon ay hindi kailangan upang ikaw ay maligtas. Yun yung mga prinsipyo ng karamihan, Yes. yung karamihan sa kanila. Correct. No? Oo. Yun ang kanilang paniniwala. Paniniwala. Ngunit sa ganang atin bilang isang Muslim, ito ay maling prinsipyo. Sapagkat maliwanag na sa ating maluwalhating Quran, ang Allah ay nagtatag ng isang din na sa kanyang pinakamalapit na kahulugan ay relihiyon. Actually, kung titingnan mo nga, hindi kulang pa, no? Kapag din, ito ay pamamaraan sa buhay. So, ang ginamit na translation is relihiyon. Ang Allah ay nagtatag. Pasaan pa kung nagtatag siya ng relihiyon kung hindi rin pala natin kailangan ito? Ganito po ang sinasabi, Brother Akaka, sa Surah Al-Ma'idah,
siguro yung part lang niya, Brother Akaka, ang babasahin mo. Hindi yung Imram bro. Hindi muna sa mamaya yun. Surah Al-Maida, yung sa may Al-Yawma. Al-Yawma. Okay. Ganito po ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sa likod niya, brother, yung kanyang pinakamalapit na kahulugan, naka-highlight, ganito po yan. Sa araw na ito ay pinaging ganap ko ang iyong relihiyon para sa inyo. At nilubos ko ang aking paglingap sa inyo. At nilubos ko at aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Maliwanag ang sabi ng talata, at itinakda ko, sabi ng Allah, ang Islam bilang inyong relihiyon. Siya ang Allah nagtakda ng relihiyon para sa atin, at ito raw ay Islam. So kung hindi natin kailangan ang relihiyon, pasasaan pa nagtakda siya ng relihiyon, tama yung sayo mo, bro, para sa atin. Di ba kailangan natin ng relihiyon sapagkat merong itinakda ang Allah na relihiyon na dapat nating aniban, na dapat nating pasukin. Yes. Siya mismo nagsabi no. Now, paano kung ang relihiyon ko ay hindi Islam? Doon naman tayo sa punto na may relihiyon ng isang tao. Ang problema, ang relihiyon niya hindi Islam. So, at this point, napatunayan natin na ang tao, kailangan niya ang relihiyon. At sa ating maluwalhating Quran, sinasabi na ang relihiyong itinakda ng Allah na kailangan ng tao para sa kanya is yung Islam. Now, paano kung meron ng relihiyon ng isang tao sapagkat may paniniwala siya na ang relihiyon ay makakatulong sa kanya para siya ay maligtas? Hindi lamang pananampalataya. Meron siyang relihiyon pero ang relihiyon niya ay hindi Islam. Tatanggapin din kaya ito? Maliligtas din kaya siya kung ang relihiyon niya ay hindi Islam? Ganito po ang sinasabi sa chapter 3 ng maluwalhating Quran, at ang aya ay 85. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At sinuman ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay isa sa mga talunan. Ang relihiyon, kailangan ng tao yan sapagkat yan ang magiging gabay niya para siya ay maliligtas. Ang tanong, anong relihiyon ang kailangan niya? Hindi Islam po Iglesia ni Cristo, hindi Sabadista, hindi Saksi ni Jehovah, hindi Roman Catholic, hindi Protestante, hindi Mormon, hindi Buddhism, hindi Hinduism, hindi Taoism, kundi ang relihiyong kailangan ng tao para siya ay maligtas ay Islam. Maliwanag sa ating Quran yun. Ang sino mang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito'y hindi kailanman tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, kabilang siya sa mga taong talunan. Kapag usapan natin, Brother Akaka, yung pagiging talunan, ano ang papasok sa isip ninyo? Impyernong mabagsak ang Yes. Sapagkat ang taong magtagumpay sa kabilang buhay,
Paraiso. Hindi mapupunta sa impyerno yun. Kasi nga, tagumpay nga. So, paraiso yun. Yes. So, kailangan natin ang relihiyon. Ngunit, maging aware tayo na kapag relihiyon ang kailangan natin, ay Islam. Hindi ibang relihiyon o kung ano pa mang relihiyon. Kaya nga, Brother Akaka, may mga tao na sila ay mananampalataya. Halimbawa, hindi siya Muslim, Brother Akaka. Ngunit siya ay sumasampalataya na walang ibang Diyos na dapat simbahin kundi si Allah, at si Muhammad ay sugo ni Allah. May mga taong ganun eh. Yes. In fact, marami akong namimit, Brother Akaka, ng mga kababayan natin, mga Kristiyano, na hindi sila Muslim, no? Pero sila ay naniniwala na ang kanilang Diyos ay si Allah. Isa na nga dyan, ang pinakamagandang example na maipakita ko sa inyo, ay ito mismong presidente ng ating Pilipinas. Itong si, anong pangalan nun? Si Dugong. No, Dugong ba yun? Duterte. Dugong o Digong? Digong. Iba yung Dugong, Brother Kaka. Isdaman yun. Oh. Dugong ang tawag ng tao. Ganun ba? Oh. Si Digong. So, batay sa mga pananalita ng taong ito, kapag pakinggan mo ang kaniyang mga speech in public, sabi pa nga niya minsan, narinig ko, nakita ko, Brother Kaka, sa TV, sabi niya, I believe in one God. Yes. Sabi niya, Nakita Allah, ko rin yung bro. narinig mo rin. Ah. In that case, masasabi mo na ang taong ito ay isang mananampalataya. Pero, Hindi siya wala siya sa relihiyong Islam. Wala siya. Tama. Wala siya sa relihiyong Islam. Pero, meron siyang pananampalataya. Ano ang sabi ng ating maluwalhating Quran tungkol sa taong mananampalataya pero wala siya sa relihiyong Islam? Ganito po ang sinasabi sa ating Quran sa chapter 2 at ang aya ay 208. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Yes. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو mubin. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. O kayong nagsisisampalataya. Ayan, tingnan mo, Brother Akaka, ang talatang yan ay naka-address doon sa mananampalataya. Amanu. Oh, Tama. mananampalataya. Mhm. Ano ang sabi sa kanya? Meron kasing mananampalataya na wala sa Islam eh. Ano ang sabi sa kanya? Magsipasok kayo sa Islam. Sige. Pagsunod, pagtalima, pagsuko sa lahat ng mga kautusan ni Allah. At huwag ninyong sundin ang mga yapak ni Satanas, sapagkat tunay ngang siya ang inyong lantad na kaaway. Utos, Brother Akaka, na magsipasok sa Islam Yes. sapagkat ang pananampalataya alone is hindi sapat. Kulang yun eh. Meron kang ang pananampalataya na si Allah ang Diyos, Allah. pero wala ka naman sa relihiyong Islam, hindi sasapat yun. Kaya ang utos sa iyo is pumasok ka. Udkhulu Oo, fissin. pumasok ka. Saan ka pumasok? Dito sa Islam. Allah. Kasi meron kang pananampalataya na si Allah ang Diyos na dapat sambahin. Kailangan pumasok ka sa Islam. Kung naririnig ito ng presidente ng Pilipinas, kabilang siya doon, pumasok ka sa Islam. Kasi hindi sasapat yung pananampalataya para ang tao ay maligtas. Kailangan papasok ka sa din, sa relihiyong itinakda ng Allah. Sapagkat ito ang relihiyong makakapagligtas sa iyo. Pumasok ka dito. May pananampalataya ka na, madali nang pumasok, Brother Kaka. Kailangan yung pumasok. Ang relihiyong Islam ay hindi naman bago eh. Sabi nila, bago ang relihiyong ito, Brother Akaka, no? Hindi ito bagong relihiyon. Sapagkat ang relihiyong Islam, ito rin ang relihiyon
ng mga naunang propeta. Hindi lang ito relihiyon na itinakda para sa mga tagasunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito rin ang relihiyong itinakda sa mga naunang propeta. Kaya hindi mahirap pasukin, hindi bago. Hindi siya bago sa atin. Maging si Jesus Christ, ang relihiyon niya, Islam pala, Brother Akaka, sapagat ito nga ang kanilang relihiyon. Tama. Katulad ito ng relihiyon ng mga naunang propeta. Ganito po yan sa chapter 42 ng Quran at ang aya ay 13, 1-3, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Si Allah ang nagtakda sa inyo ng gayong ding pananalig. Gayon ding pananalig. Din ang ginamit dyan eh. Din. Relihiyon yan eh. Kanino niya itinakda ito? Na kanyang itinakda kay Noah. Kay Noe. At gayon din ang aming ipinahayag sa iyo. Kanino? Muhammad. Kay Muhammad. Kanino pa? At gayon din ang aming ipinahayag kay Abraham. Kanino pa? Moises at Jesus. Allah, pati pala si Jesus, Brother Akaka, no? Si Isa alayhi salam. Ang pananalig, relihiyon, way of life na itinakda ng Allah sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din, ganito rin ang relihiyong kanyang ibinigay kay Noe. Kita mo? At kay Ibrahim or Abraham, nabanggit dyan. At kay Moses, Musa alayhi salam. At kanino pa, Brother Kaka? Kay Jesus. Isa alayhi salam. Kaya hindi ka lugi kung papasukin mo pala ang Islam talaga, no? Dahil sumusunod ka pala doon sa relihiyon ni Jesus Cristo. Yes, ang relihiyon din pala na itinakda para kay Jesus Christ ay Islam. Kaya pala ang forma ni Jesus Christ, pananamit niya, tsura niya, Muslim na Muslim talaga. Pamamara ng kanyang pagsasala, bro. Oo, nakatuwad pa. Muslim talaga, no? Hindi pala siya Kristiyano. Sabagay, dahil wala naman talagang sinasabi sa Biblia na si Kristo ay Kristiyano, na ang kanyang mga tagasunod ay Kristiyano. Kaya lang nagiging Kristiyano, bro, yung tao. Dahil kay Pablo. Yes. Si Pablo naman talaga ang author niyan eh. So kinabit lang kinuha lang, yung ginamit lang yung pangalan ni Kristo, kasi wala namang maniniwala kung ang gamitin pangalan si Pablo. No. Pero si Kristo ang ginamit ngayon para paniwalaan. Yung pala ang author niyan, founder niyan is no other than Paul. Sa Biblia naman talaga yan. Kaya pala yung sumunod, Rosa, no, yung sa aklat na tinatalakay mo na 100, the most influence, is hindi pala yung pangatlo pa lang si Hesus Kristo doon. Oo naman. Mas pangalawa pa si Pablo. Kasi alam ni Michael Hart, yung author ng aklat na yon, na ang real founder ng Christianity ay hindi si Jesus Christ, kundi si Pablo. Ganito po ang sinasabi, nakikinig daw sa atin ngayon si Sheikh, ang pangulong tagabasa natin, Sheikh Morris. Sa sasakyan niya siguro. Assalamualaikum sa iyo dyan, Sheikh. Ha? At nawa ay makarami ka na, Sheikh. Kasi bagong kasal yan. Inshallah. Inshallah. Yes. Ito si Pablo nagsabi nito eh. Ito sa mga gawa pala, no? Sulat sa mga gawa ng mga apostol pala. Ganito. Sa gawa 11 at ang talata ay 26, ganito ang pagkasabi. At nang siya'y kanyang masumpungan,
Wala na si Kristo dito, Brother Kaka. Mhm. At nang siya ay kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong 1 taon sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad Mhm. ay simulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Hindi doon sa Jerusalem, hindi doon sa panahon ni Kristo. Mhm. O doon sa Antioquia, sa Syria ito doon unang tinawag sila ng mga Kristiyano. Sa makatwid, Sa hindi Antioch. talaga si Jesus Christ ang founder Yes. ng Christianity. Kaya kung ang relihiyon mo ay Christianity, ay hindi ka maliligtas, sapagkat hindi yon relihiyon na galing sa Diyos. Mhm. So dapat ang relihiyon mo, para magkaroon ka ng kaligtasan, yung relihiyon ng mga propeta. Yung relihiyong ang nagtakda, yung Diyos, hindi tao. Ngayon, sino ang nagtakda ng relihiyong Islam? Sino ang founder ng relihiyong Islam? Hindi po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang founder nito. Ang founder nito, walang iba kundi si Allah. Binasa natin ang talata kanina sa chapter 5 at ang aya ay 3. Si Allah ang pumili, nagtakda sa inyo ng Islam bilang inyong relihiyon. Siya ang founder, Brother Kaka. Hindi yung mga propeta. So, yun ang dapat nating anibang relihiyon. At yung paniniwala na hindi kailangan ang relihiyon para ikay maligtas, yan ay maling paniniwala. Napagkamali, bro. Wala po yung batayan. Maging sa Biblia nga Maging yung mga Itong- pari galing, bro, nag-aaway sila Oo. Dahil lang sa relihiyon. Yes. Alam mo sa Biblia, Brother Akaka, may binabanggit din sa Biblia na relihiyon. Mhm. Yung sabi nila na wala namang binabanggit sa Biblia na relihiyon, merong relihiyon na binabanggit sa Biblia. Mhm. Relihiyon. Ito ang binabanggit na relihiyon sa Biblia. Sa aklat ng ang sulat ni Santiago sa chapter 1 at ang bersikulo ay 27. Ganito ang sinasabi. Ang dalisay na relihiyon. Mhm. Kita mo, may relihiyon na May binabanggit. Sa Biblia, merong relihiyon na binabanggit. Ano itong relihiyon na binabanggit na sabi pa ay dalisay? Mhm. Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos. Yung relihiyon daw na dalisay, sa bagay, hindi lahat ng relihiyon, Brother Akaka, May dalisay. Maraming relihiyon sa mundo. Mhm. Kung iisa-isahin natin, nagkalat nga yan libo yung relihiyong naglipa na ngayon sa ating sa lugar lang, sa Pilipinas lang. Mhm. Ngunit isa lang dyan yung dalisay, pure. So maging sa Biblia may sinasabing relihiyon, Brother Kaka. Walang dungis daw sa harap Walang ng Diyos ang relihiyong ito. Ngayon ang punto doon na maging ang Biblia may binabanggit na relihiyon. Mhm. Tapos meron pa siyang Ibig Meron- sabihin, bro, kung binanggit ng Biblia na yung reliyon ay walang dungis, ibig sabihin may reliyon, bro, na may Correct. dungis. marami. So ang tanong na lang dyan, Brother Akaka, is ano itong relihiyon na pure, Mhm. dalisay, walang Tama. dungis? Kasi ang Biblia may binabanggit na relihiyon dalisay na relihiyon. Dalisay. Grabe, no? Kala ko itong dalisay, apelyido ng pulis ito Di pala, no? Dalisay na relihiyon, Brother Matt. Ganito po ang sinasabi sa chapter 30. Alamin natin anong relihiyon itong dalisay na ito. 30 at ang aya ay 30. 30. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Kaya't ituon mo, O Muhammad, ang iyong mukha, alalaang baga ang iyong sarili, tungo sa pananampalataya na dalisay. Dalisay, pure. Katulad ng sinasabi ng Biblia, dalisay na relihiyon. Sige, tuloy mo, Brother Akaka. Ang Islam, Islam, na nahihilig sa katotohanan. Kumapit at manatili ka sa fitra, ang likas na damdamin ng paniniwala at pagsamba sa tanging isa at Panginoon na si Allah. Nasa gayon ding konsepto nito, fitra, ay kanyang nilikha ang lahat ng mga tao. Walang anumang pagbabago ang marapat na mangyari sa khalq. Alalaang baga, hayaang ang mga tao ay manatili sa kanilang fitra sa loob ng pananampalatayang Islam. Ito ang tuwid na pananampalataya. Allahu Akbar. Datapwat ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. Yung dalisay na relihiyon, ito yung tuwid Tuwid. ng pananampalataya. Kasi hindi lahat ng pananampalataya ay matuwid. Matuwid. So, ang pananampalataya na matuwid, relihiyon na dalisay, is no other than Islam. Allah. Islam, sinabi. Di ba, Brother Akaka? Sa Biblia pa nga, yung dalisay na relihiyon, yun daw yung pagdalaw sa mga ulila at sa mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Ganon-ganon ang Islam. Yung mga ulila, yung mga orphan sa atin, napaka ano sa atin yan, Brother Akaka, no? Kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang ulila, di ba? Oo. Now, halimbawa kung meron siyang pananampalataya, kasi meron siyang pananampalataya, okay sana kung ang pananampalataya niya is tama, may pananampalataya siya, mali pa. Mali. Alam mo ba, Brother Akaka, meron silang hinuhugot na bersikulo sa Biblia na sabi nila is the heart of the Bible. At ito ang nagiging rason ng karamihan ng mga Kristiyano, mga pastor, na hindi mo na kailangan ang relihiyon. Ito lang ang kailangan mo, pwede ka nang maligtas. The heart of the Bible. Heart of the Bible ito. Ano yan siya, bro? Puso ng Biblia. Puso ng Biblia ito. Ano yung tinutukoy dyan? Hindi kailangan ang relihiyon dito eh. Kaya ito yung pambluff. Ito yung talatang ginagamit para sabihin na hindi mo na kailangan ng relihiyon. Oo. Kasi ito na nga ang sinasabi ng Biblia, maliwanag, wala namang relihiyong binabanggit sa John 3 verse 16. John 3:16. Kilalang kilala ito. Halos lahat ng mga estudyante sa mga Catholic school, sa mga Sabbath school, Memorize sa nila. mga religious school of theology, alam na alam nila itong John 3:16. Ito raw ang the heart of the Bible, no? Ang sabi dito is, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi walang relihiyong sinasabi doon. Sasampalataya ka lang doon sa bugtong na anak, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang tanong, merong relihiyong binabanggit dyan? Ang sagot, wala. Wala. Kasi ang sinasabi lang doon is, sumampalataya ka. Kanino ka sasampalataya? Doon sa bugtong na anak. Sino itong bugtong na anak? Si Jesucristo. Sabi sa Biblia. Sabi sa talata, si Kristo daw yan. Sasampalataya ka lang sa Kanya, sa bugtong na anak, ay di maliligtas ka na. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi na kailangan, Brother Akaka, yung relihiyon dyan. Yan ang pinapanghawakan nila. Kaya nila nasabi ng mga pastor na hindi kailangan ang relihiyon para ang tao ay maligtas. Ang kailangan ay pananampalataya Kay Jesucristo. kay Jesucristo na siya'y bugtong na anak. At kapag ka manampalataya ka sa Kanya, ikay maliligtas. Napakagandang
paliwanag kung titingnan mo. Napaka-sarap pakinggan, no? Dahil hindi mo na kailangang magpagod, Brother Akaka. After all, ano pang silbit nagpakamatay siya sa krus? Di ba? Kaya nga siya nagpakamatay sa krus para sa kasalanan mo. Ibig sabihin nun, ng kasalanan ng tao. hindi mo na kailangang papasok sa kung ano-anong relihiyon at magpakapuyat magdasal, Brother Matt, magpuyat sa pagdarasal sapagkat ano pang silbit nagpakamatay ka sa mga kasalanan ko? Wala. Wala na ikaw na inako mo na lahat yung mga kasalanan namin, di ba? Kinuha mo na lahat. Para maligtas kami. Ibig sabihin kahit gagawa ng kasalanan ng tao, so hindi pa rin siya mapaparusahan. This is a very tricky doctrine. Sa Biblia ba bro, kailangan ba ng Diyos yung tubos ni Kristo? Allahu Akbar. Kung yan ang pag-uusapan. Alam mo ba, Kaka, kung Biblia ang pag-usapan, hindi kailangan yun eh. In fact, sa Biblia nga, sinasabi sa Biblia na ang manunubos isa lang. At hindi si Kristo yun. Hindi si Kristo. Hindi si Kristo yun. Sino siya bro? Ito, babasahin natin sa Biblia para higit na maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi nga, pinapalabas na si Kristo, yan yung manunubos. Yan yung manunubos, Brother Alcaka. Sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, hindi si Kristo ang manunubos dito, Brother Akaka. Yung tagapagligtas. Gusto mo babasahin mo? Yes. Sige. Paglilingkod sa atin ni Brother Para malaman Akaka natin na sa ang pagtubos pa rin Isaiah kailangan ng Diyos. 43 at ang talata ay 14. Ayan. Ikro. Ganito ang sabi ng Panginoon na inyong manunubos Ano sabi niya? na banal ng Israel. Dahil sa inyo ay nagsuho ako sa Babylonia at aking ibababa silang lahat Yan. na parang mga palaboy. Ang sabi diyan, Brother Kaka, yung Diyos daw ay manunubos. Kapag pag-usapan natin yung manunubos, ibig sabihin yan, siya yung tagapagligtas. Yun kasi ibig sabihin, manunubos ka, ibig sabihin, ikaw yung tagapagligtas. Ang tanong, meron pa bang ibang manunubos o tagapagligtas maliban sa Diyos na nagsasabi dito sa aklat ng Isayas 43 at ang talata ay 11, Brother Akaka? Ako, sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon. At liban sa akin ay walang tagapagligtas. Oo. Sabi niya, liban sa akin ay walang Tagapagligtas. wala nang iba pang manunubos o tagapagligtas. Paano si Kristo? Hindi siya manunubos. In fact, ayaw nga ni Kristo na tubusin ang mga kasalanan ng mga tao dahil ayaw niyang mamatay sa krus, di ba? Nagdasal pa nga siya para hindi at siya dininig mamatay. ng Diyos, bro. Oo. Now, balikan natin yung tanong niya, Brother Akaka. Itong John 3:16 na pinanghawakan ng mga pastor bilang patunay na hindi kailangan ng tao ang reliyon kundi ang kailangan niya ay pananampalataya. Sad to say, itong John 3:16 ay isang corrupted verse. Isang talata na ito'y na-corrupt. Sabihin natin ganun. O sabihin natin Nabawasan. talata na isiningit lang, no? Hindi matatagpuan sa mga lumang kopya ng Biblia. Kasi merong mga lumang kopya ng Biblia ngayon. Merong tinatawag na mga Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, at yung iba pang mga lumang kopya ng Biblia na hindi naman original. At natuklasan nila, Brother Akaka, na itong John 3:16, wala ito doon sa mga lumang kopya ng Biblia. Ito ay isiningit lamang ng mga translator ng Biblia. Kaya nga itong John 3:16, makita mo siya sa King James Version na Biblia, ngunit
binago yung King James Version, Brother Akaka, dahil nakita ng mga scholar ng Biblia na ang John 3:16 ay merong tinatawag na merong idinagdag doon. May idinagdag. May pagbabago. Oo. Nung binago ang King James Version Bible, binago ito, di ka pa nagtaka kung bakit babaguhin pa ang salita ng Diyos, no? I-revise. Tama. Yung binago ang King James Version ng Biblia, ang lumabas na authorized version ng Biblia ay yung Revised Standard Version. Revise. No. Kasi yung King James Version, Brother Akaka, yun yung authorized English version. Authorized siya. Ibig sabihin, kung meron kang Biblia na English version, pero hindi siya King James Version, hindi siya authorized, hindi mo pwedeng basahin yun na ipangaral sa tao yun. So, during those times, the authorized, ngayon marami ng authorized English version eh. O, yung King James Version Bible is authorized English version ng Biblia yon. At nakita na ito ay maraming mali. At binago ito. At nang binago ang King James Version, lumabas yung isa pang authorized version na English, ng tawag ay Revised Standard Version. At dito nga sa Revised Standard Version, meron kaming hawak dito, yung John 3:16 ay binago. Binago? Yes, oo. Ano yung pansinin mo, nagkasadya? Brother Akaka. Pansinin mo, basahin mo sa Revised Standard Version. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. Only Son. Sige. Only Son. Take note. That whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Nawala dyan yung salitang bugtong. Bugtong. Sa English yan, bigatin yan. Kasi sa English, sa King James Version, nandoon yung only begotten Son. Yung dito, only Son. O, wala na yung salitang bigatin. Tinanggal yung salitang bigatin. Oh. Ngayon, ang tanong bro, anong dahilan? Kasi nga, yun daw ay wala sa mga sa mga lumang kopya. Now, sabihin na natin na nandyan man yung bigatin, wala, basta manampalataya ka, okay na yun para ikay maligtas. Hindi naman issue yan. Hindi naman issue yung bigatin, kaya issue dito yung relihiyon, di ba? Hindi yung topic natin ngayon. Oo. Pero kasi Brother Akaka, lumabas naman itong mga grupo ng mga scholars sa Amerika na nagsasabi na wala talagang katotohanan itong John 3:16. Meaning, peke talaga Peke ito. talaga. Hindi ito totoo. Hindi totoo ang John 3:16. Peke. Hindi po galing sa akin, galing sa mga scholar ng Biblia yun. Ngunit, Brother Akaka, sa ngalan ng tinatawag na tinatawag na pagiging fair, no? Para hindi tayo magiging unfair, pwede nating i-reject yung sinasabi ng mga scholar na hindi totoo itong John 3:16. Pwede nating sabihin nagbibiro lang yung mga scholar ng Biblia. Oo, at hindi talaga totoo yung sabi ng mga scholar na yan. Sa Biblia na lang tayo magbabatay ng ating paninindigan. Totoo ba na ang Diyos ay isa lang ang kanyang anak? Bugtong eh. Totoo ba na ang kanyang anak ay isa lang? Si Kristo lang. Kasi nga, bugtong na anak si Jesucristo. So tanong, totoo ba na si Kristo lang ang kanyang anak, Brother Akaka? Ayon sa Biblia? Tingnan natin ang sinasabi ng aklat ng Genesis 6, take note niyo po, 6. At ang talata ay 2. Ganito po ang sinasabi. Ikra. Na nakita ng mga anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, sige, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nangagsikuha ng kani-kaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili.
nakita ng mga Anak ng Diyos. akala ko ba bugtong na anak ng Diyos yung Sabihin, si tama Kristo? rin yung mga modern scholar ngayon ng Biblia. Oo, kasi sabi nila. Isiningit lang itong John 3:16. Oo, kasi kapag bugtong Brother Akakay, anong papasok sa isip mo? Wala nang iba, bro. Oo, only one, Only di ba? one. Kasi bugtong nga eh. Bakit ka pa tinawag na bugtong Brother Akaka kung meron pa palang mga anak ang Diyos? Maliwanag, Genesis 6, versikulo 2. Ang Diyos, meron pa siyang mga anak. Tapos, itong mga anak niya ay nag-asawa ng mga anak ng tao. Mantakin mo. Kabilang ba doon si Kristo? Siyempre, dahil panahon pa ng Genesis pa yon. So, ibig sabihin, maraming anak ang Diyos. Si Kristo, hindi pwedeng tawaging bugtong. Oo. Dahil maraming anak siya, ayon sa Biblia, no? So, lumalabas, wala ang katotohanan ng Walang John katotohanan. 3:16. Dadagdagan pa natin, Brother Akaka. Maliban sa ang Diyos, Brother Matt, ay merong bugtong na anak. Naku, mawiwindang ka dito, Brother Akaka, oh. Ang Diyos, meron din siyang panganay na anak. Panganay na naman. Nakailang beses natin binasa ito eh. Exodus 4 at ang talatay 22. Meron pa siyang panganay na anak, ha? Sino kaya yan? Ikro. At iyong sasabihin kay Faraon, Hmm. ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Aha. Grabe. Sabi ng Panginoon, yun daw kanyang anak sa Israel. At sabi niya, ito raw ay kanyang panganay. Oh. Ilan na ba Akaka ang anak ng Diyos niyan? Marami. Meron siyang only begotten son. Si Kristo daw. Meron siyang mga anak. Anak siguro bro sa kabit. Oo. Tapos meron siyang panganay. At ito raw ay si Israel. Ito, dadagdagan pa natin. Meron pa siyang isa pang panganay. Mantakin mo. Grabe naman yung karami. Oy, dapat kung magkaroon ka ng panganay, dapat isa lang. Isa lang. Bakit meron pa siyang isang panganay? Magka sa ibang asawa naman. Allahu Akbar. Ganun ba ang Diyos sa Biblia? Jeremias 31 at ang talata ay 9. Ganito ang sinasabi. Ikra. 9. Yes. Yang may pula dyan. Matuwid na daan na hindi nila katitisuran, sapagkat ako'y pinakaama sa Israel, at ang Ephraim ang aking panganay. Ang panganay niya dyan, si Ephraim. Ephraim. Doon sa Exodus, ang panganay niya, Israel. si Israel. Dyan, si Ephraim. Tapos meron pa siyang bugtong na anak. Meron pa siyang mga anak na nakipagtalik sa anak ng tao. So lumalabas, napakaraming kasinungalingan ito. Sinungaling. So sabi ng mga scholar, wala raw katotohanan yung John 3:16 na yan. Peke yun. Kahit na i-reject mo yun, Biblia na lang ang huhugutin mo, lumalabas na parang totoo yung Totoo sabi ng talaga. mga scholar na to. Yes. Kaya nga po, hindi tama ang paniniwala na pananampalataya lang. Kailangan natin ng relihiyon. At ang relihiyong kailangan natin ay no other than Islam. Hindi po yung ibang relihiyon. Yun po ang aming kasagutan sa kapatid nating nagtanong at nawa naging maliwanag ito. Mula po kay Laika Jack Iralio. Bro, ayon sa mga saksi ni Jehovah, sila daw ay tama sapagkat sa Biblia lang daw makikita na kinasihan ng Diyos ang aklat. Tinanong pa niya sa akin kung saang verse daw makikita ang salitang kinasihan sa Quran. Upang masabi ko daw na ang Quran ay tama. Maganda ba da Akaka, no? Kinasihan. Galing kay Laika. Saksi ni Jehovah daw ang tama. Alam mo sister, yung salitang kinasihan sa English diyan ay inspired. Inspired. Kapag ang isang aklat ay galing sa Diyos, automatic inspired 'yon. Kapag ito'y hindi galing sa Diyos, hindi 'yon inspired. 'Yon ang pinakamadaling doon, para mas maintindihan mo. Literal meaning niya. Galing sa Diyos, inspired. Kung hindi galing sa Diyos, hindi inspired. So ang tanong, ito bang Quran galing ba sa Diyos ito?
Ang sagot ay mababasa natin, Brother Akaka, sa Quran, sa chapter 56, Suratul Waqiah. Simulan mo sa 7:7 hanggang sa 80. No? Galing ba sa Allah ang Quran? Kung ito hindi galing sa Kanya, hindi ito inspired. Ganito po ang sinasabi ng Quran. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم. Hanggang 80 yan, Brother Kaka. 80. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanan ito ang maluwalhating Quran. Sa isang aklat na ganap na napapangalagaan. Protected. Yes. Na walang sinuman ang makakahipo niyaon ang Quran maliban sa kanila na dalisay. Isang kapahayagan ang Quran mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Tanzilu min Rabbil Alamin. Ito'y kapahayagan. Ito'y inspirasyon galing sa Panginoon ng lahat ng nilalang. Inspired. Andun yung salitang kinasihan. Yes. Sapagkat paano masabing galing sa Diyos yan kung kinasihan kung yan ay hindi galing sa Diyos. The fact na yan ay galing sa Diyos, yan ay inspired. Yan ay inspirasyon, yan ay revelasyon, yan ay kapahayagan, kinasihang kapahayagan galing sa Panginoon ng mga nilalang. At ang maganda pa dyan, Brother Kaka, protected. Yung Quran. Protektado, no? Memoryado ng tao. Protektado. Tapos, paano masabing ito'y inspired? Maliban sa ito'y galing sa Panginoon ng mga nilalang, Brother Kaka. Masasabi mong inspired talaga yan kapag wala kang makitang pagkakamali. Kasi kapag ito'y galing sa iba maliban sa Diyos ng mga nilalang, meron kang mapapansin diyan ng mga pagkakamali. Pero kapag inspired yan, walang mali yan kasi inspired nga, di ba? Yes. Yung tagasulat ng aklat, kapag inspired siya, hindi siya magkakamali. Yung Quran, siya po ay walang pagkakamali. Maliwanag po na sinasabi sa chapter 18 at ang aya ay 1. Ganito po ang sinasabi. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, na siyang nagpapanaog ng aklat, ang Quran, sa kanyang alipin. At siya ay hindi naglagay dito ng anumang kasahulan o kamalian. Allahu Akbar. Malinaw. Siya raw ay hindi naglagay dito ng anumang kamalian. So, walang pagkakamali. Inspired talaga siya, Brother Akaka. Yan ay isang inspirasyon. Yan ay guidance ng tao. Yan ay nur. Yan ay light. No? Itong Quran na yan. Dapat niya maintindihan yan. Yung saksi ni Jehovah na yun. 42 at ang aya at 52 ng Quran. Ganito po ang sinasabi. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at sa gayon ay aming ipinadala sa iyo, O Muhammad, ang isang inspirasyon inspirasyon, kinasihang aklat o kapahayagan. Sige. at habag mula sa aming pag-uutos. Hindi mo nababatid kung ano ang aklat, gayon din kung ano ang pananampalataya. Datapwat ginawa namin ito, ang Quran, bilang isang liwanag upang aming mapatnubayan ang sinuman sa aming alipin na aming mapusuan. At katotohanan ikaw, O Muhammad, ay katunayang na mamatnubay sa sangkatauhan sa tuwid na landas. Masya Allah. So napakaliwanag, no, sa Quran mismo. Kapag hindi ito paniwalaan niya, nasa kanya na yon. Ang mahalaga, sinagot mo, kapatid, yung tanong niya kung mayroon bang salitang kinasihan. You know, inspirasyon sa Quran. Now, pupunta tayo sa Biblia. Ang tanong dyan, Brother Akaka, ay meron bang sinasabi ang Biblia na ang Biblia ay kinasihang aklat ng Diyos? Yun ang magandang katanungan. Babalik sa kanya yun, no? Nabasa natin sa Quran. Napatunayan sa Quran na may mabasa. In fact, kabilang lang yun. Napakaraming talata dyan, Brother Akaka, patungkol sa Quran, kung paano siya kinasihan ng Diyos. Oo. Maraming talata tungkol doon. Protektado ng Allah yan, no? So, babalikan natin yung topic, o ibabalik natin yung tanong sa kanya, meron bang sinasabi sa Biblia na ang Biblia ito ay aklat na kinasihan ng Diyos? No? Yes. Meron bang sinasabing ganun sa Biblia? Kapag mabasa niya yan sa akin, siguro ito na ang panahon, Brother Akaka, na lilipat na ako ng ibang relihiyon. Oo. Kapag mabasa sa Biblia na ang Biblia ay kinasihang aklat, no? Inspired na aklat, kapag mabasa mo yan, lilipat tayo sa Biblia. Ngayon, ituturo niya sa inyo, sabi niya, meron. Hindi ka kasi nagbabasa sa Biblia, Brother Khalid. Merong mabasa sa Biblia na ang Biblia ay inspired. Ang ituturo niya, yung sinasabi sa pangalawang Timoteo 3, at ang talata ay 16. Pansinin natin kung paano tinutwist ng mga mangangaral ng Biblia ang talatang ito at sabihin nila na ang tinutukoy niya Biblia. Brother Akaka. Pansinin yung maigi, ganito po ang sinasabi. Pangalawang Timoteo 3:16. Sabi dito ganito: ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ulitin ko, sabi ganito: ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Hindi po sinasabi na ang Biblia ay kinasihan. Oo. Sabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan. Yung mga kasulatan daw na kinasihan, inspired daw ng Diyos, ito raw ay magagamit mo sa pagtuturo, sabi niya, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuto, sa katwiran. Ngayon, ang tanong bro, yung Biblia mo, magagamit ba yun sa... sabi kasi nila, Biblia raw ang tinutukoy niya. Ay di sasakyan natin, Brother Akaka, ito. Sapagkat kung kinasihan daw ang aklat, kapag kinasihan yan, magagamit mo yan sa pagtuturo.
magagamit mo sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng tao sa katwiran, hindi sa katarantaduhan. O, hindi apply natin ang talata sa Biblia mismo. Pipick up tayo ng isang talata sa Biblia, Brother Akaka. At i-apply natin ito. Marami ito, brother eh. Pero bibilang lang tayo, no? Yes. Mangilan-ngilan lang naman yun. Huwag natin ubusin. Kasi yung oras, hindi kakasya. I-apply mo nga dito kung pagkatapos natin basahin itong sinasabi ng Biblia, Brother Akaka, ay... Kita din mong pabasahin natin, bro. Oo. Ay mapapakinabangan natin sa pagtuturo. Ibig sabihin, pwede mong ituro sa tao ito. Ganun ba? Pagkatapos, pwede mong magamit sa pagsansala, sa pagsaway, at matututo ka sa katwiran. Tuturin naman, bro. Tingnan, medyo sa ibang talata ito ang brother Matt ang buklatin mo, ha? Kaya ito sa akin Tagalog. Ilonggo na naman, bro. Hindi, Bisaya yan. Bisaya na Bisaya. naman. Kasi may mga Bisaya nakikinig sa atin. Genesis 19, 31 hanggang 35. Tagalog muna, ganito po ang sinasabi. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa ugali ng sangkalupaan. Alam mo, itong salitang sumiping, ano to eh, dito pa lang parang mahirap itong gagamitin sa pagtuturo, Brother Akaka, sa pagsansala o pagsaway, sa ikatututo ng katwiran. Kasi mantakin mo eh, sumiping. Sumiping. Sino itong magsisiping? Sino-sino silang magsisipingan ngayon? Grabe ka mag-imbestiga, bro. Ay, nasa Biblia eh. Alamin natin sino itong magsisipingan. Yes. Ito bang mga taong nagsisipingan na mababasa natin sa Biblia ay magagamit natin ito sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututos na nasa katwiran? Ito alamin natin, 32. No? Halika, painumin natin ng alak ang ating ama. At tayo'y sumiping sa kanya upang mapalagi natin ang ating ama. Natin ang binhi ng ating ama. Napakawalastik, sabi ni Sabi ni Oo. si Anthony. Eh, mantakin mo, Brother Akaka, paiinumin daw ng alak yung kanilang ama. Yung kanilang O, magagamit mo sa pagtuturo yun. Tatay mo, Brother Akaka, paiinumin mo ng alak. Pagkatapos mong lasingin ang tatay mo, yung anak na babae ay sisiping sa kanya. Eh, ito ba magagamit mo sa pagtuturo ito? Sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran? Oh. Ang sumiping, yung isang anak niya. anak na babae. Oh, yung panganay, Brother Akaka, na kumantakin mong malibang sumiping yung panganay, eh, humirit din yung bunso. Nainggit, ha? Oo. Pagkatapos sa panganay, sumingit yung bunso. 34. Talata sa Biblia. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ng panganay sa bunso, narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin ang alak sa gabing ito at pumasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. Utos ng panganay sa kanyang bunsong kapatid, ikaw naman makipag-sex doon kay tatay. Kasi kagabi tapos na kami. Ikaw naman ngayon. O ito, magagamit mo sa pagtuturo yan, Brother Akaka. Hindi. Pwede mong ituturo sa yung mga estudyante na ganito pala yan, no? Pwede ka palang makipag-sex sa tatay mo, ha? Tapos, lasingin mo muna. O, kasi ito ang sinasabi ng Biblia, eh. Magagamit mo sa pagtuturo yon, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo sa katwiran. Saan ang katwiran doon? Yun ay isang maling aral. Aral yan. Eh, ang tanong, nakipagsiping din ba yung bunso? 35. At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon. At nagtindig. Grabe, ano kaya itong tumindig, Brother Akaka? At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon. At nagtindig. Grabe. Ano ba yan, bro?
Ano yan ang nagtindig? Matindi. Yun nga ang naisip ko, ano kaya itong tumindig? At nagtindig, tumindig, no? At nagtindig ang bunso, yung bunso. Yung bunso? At sumiping sa ama. Grabe, no? At hindi naalaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. Matindi, brother Akaka. Matindi Basahin mo nga nangyari sa sa tuwid. Bisaya, brother Matt, para sa mga tagapakinig natin Bisaya. Kaya mo? Anong... Hindi mo nakita? Anong... Genesis 19 yan. At ang talata ay 31. Ayun, no? Ayan, no? Yung may bilog dyan. Bisaya. Ayusin mo ba, Matt, ha? Para sa mga tagapakinig natin mga Bisaya. Sige, Ikra. Unya, ang magulang niingon sa... Magulang. Ayan, magulang yan. Basta Unya. Bisaya na pagkasabing magulang. Iba. Oh. Unya, ang magulang miingon sa manghod, Mm. ang taong amahan, Ang atong ang amahan. atong amahan, tigulang Tigulang. na ug walay laing lalaki. Mm. Dinhi nga dulog nato. Dulog nato. Makipag-sex ba? Sumala sa Mm. nabatasan sa tibok na Sige. kalimutan. Dahil hubugon ta sa bino ang atong amahan unya Ubugon, ha? Sige. makidulog ta kanya sa ingon. Aha. Maghubog-hubog sa. Mapadayon nato ang atong kaliwatan. Mm. Pinaagi sa atong amahan. Oh. 33. Mm. Gipainom nila na og bino ang amahan. Mm. Alag. Sige. Ang gabihi ano to siya bro? Ha? Ang Kagabi. gabihinon ay gabiyo na Sige og na. magulang. Oh. Nakigdulog kanya nga walay kabutuhan sa tanan. Karambol naman yung pagbasa ng Brother Matt. Sige. Kasi naman klase ito Biblia na ito. Oh, sige. Wala siya makasayod sa pagdulog. Basig naglibog ka na. Ay, Brother Matt, basig naglibog. Baka naglibog. Sana bro, Tagalog ka bro kasi parang mahirap pa Hindi nga ito. na yung binabasa niya, bro. Yung sabi ko, baka naglibog ka na sa binabasa mo. Ha? Kasi, baka Ako na si- lang. Okay. Ilonggo naman tayo. Hindi, Ilonggo na naman. tayo. Bisaya yun eh. Ilonggo tayo para sa mga nakikinig ng mga Ilonggo. Isa ka adlaw, ang magulang nagsiling sang manghod. Uy. Tigulang na ang aton amay kag wala sing bisan isa ka lalaki diri nga magpakighilawas sa aton. Makipag-sex ba? Oh, kung sa Bisaya pa mag-iyot ba anak? Biblia yung binabasa ko eh. Oh. Ano ngayon? Biblia ito eh. Dapat kapag Biblia ang binabasa ko, inspired ito. Hindi ako dapat mapusasan nito dahil Biblia ang binabasa ko. Oh, bahala kayo dyan kung ano sabihin nyo sa akin. Biblia itong binabasa ko eh. Tigulang na ang atong amay. Kag wala sing bisan isa ka lalaki diri nga magpakighilawa sa aton. Suno sa binatasan sang bugos nga kalibutan. Karika, hubugon ta sang bino ang aton amay. Magpakighilawas kita sa iya agud magpadayon ang aton kaliwat paagi sa aton amay. Ginpainom nila sang bino ang ila amay sadto nga gabi kag ang magulang nagpakighilawas sa iya amay. Ang amay wala sing nahimo animo na hanungod sa natabo sa paghulid sang anak niya sa iya o kun sa iya pagbangon. Sa mga tuwid, nag-sex yung dalawang, yung amay at saka anak, yung manghod at ang magulang. Mantakin nyo yan. Tanong, magagamit mo yan sa pagtuturo? Sa sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuto ng tao sa katwiran? Magagamit mo yon? Kasi sabi doon, kapag kinasihang aklat ng Diyos, magagamit mo siya sa pagtuturo. O sinong teacher ang magtuturo nito? Sinong pari pastor ang magtuturo nito? Ganong klaseng strategy. Kapag gagamitin mo yung tatay mo, lasingin mo muna. Magagamit mo yun, ituturo mo yun, Allahu Akbar. Yun ay dapat sasawayin pa nga eh. No? Hindi yun katwiran, yun ay kalikuan. Kabastusan, bro. Oh. Kaya ang tanong doon sa kanya is, saan mabasa sa Biblia na ang Biblia ay kinasihang aklat? Wala po.
Kami po, matagal na kaming nagbabasa ng Biblia, matagal na naming pinag-aralan ng Biblia. Ngunit, sa katagalang pag-aaral mo sa Biblia, Brother Akaka, ikaw, nag-aral ka ng Biblia sa akin. Wala. Ako. Dito mo madidiscover lalo na ang Biblia ay may mga bagay na sinasabi na hindi talaga galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos. At kapag ito ang magiging sandigan ng pananampalataya mo, Ligaw ka. ang magiging hantungan mo ay ang pagkaligaw. Kaya po, ang advice namin, kung meron po tayong aklat na siyang gagawin nating sandigan ng ating pananampalataya, na doon natin ibabata yung ating pananampalataya, wala na pong iba kundi ang Quran. Sapagkat ito'y aklat na kinasihan ng Allah, ng Diyos, aklat na walang pagkakamali, aklat na well protected, aklat na kapag meron kang duda sa translation ay meron kang babalikan, sapagkat nandyan pa yung original na wika na ginamit, yung Arabic. Pwede kang bumalik para ma-double check kung ang binabasa mo ay mali o tama. Unlike sa Biblia, katulad niyan, nagbabasa tayo ng kabastusan galing sa Biblia. Kung i-double check mo ito sa original, para mapapatunayan mo kung ito ba'y nandoon o wala, o baka isiningit nga lang, Wala ka nang mabalikan. wala ka nang maatrasan sapagkat wala ng original Bible na nag-exist ngayon. Ang pinapanghawakan ngayon ng sangka-Kristyanuhan ay yung lumang kopya ng Biblia. Luma, take note, ancient manuscript, at hindi yung original manuscript. Sapagkat wala ng original Bible ngayon. Meron ngayon yung lumang kopya, yung mga codex na sinasabi nila. Sinaiticus, Vaticanus, yung Dead Sea Scroll na natagpuan sa Qumran, o doon sa may parting Jordan. sa Red Sea, sa Dead Sea, no? Yan. Pero hindi yun sa mga original, yun ay mga lumang kopya lamang. Na kapag babalik ka doon sa lumang kopya, ganun pa rin, may mga contradiction pa rin, Brother Akaka, no? So saan? Wala pa rin kaligtasan. Dahil wala ng original na kopya ang Biblia, yan, ipinahayag ang huling kapahayagan na dapat nating sundan, isang kapahayagan na hanggang ngayon ay nandyan pa rin yung original. Kahit saan yung mga Quran na hawak natin, nandyan yung original Arabic niya, nandyan yung walang bawas, walang kung paano ito ipinahayag hanggang sa ngayon, nandyan pa rin intact, no? Ilang letra siya. So yan po ang aming ino-offer sa inyo, na siya ninyong paniniwalaan, at inshallah hindi po kayo maliligaw. Hindi na nagkatawo yung ano natin, bro. Nakalimutan, Allahu Akbar. Sa sunod na lang siguro, Brother Akaka. So wala na tayong oras sa ating palatuntunan. Humihingi po ako ng patawad kung sakaling may bagay po, may mga kabastusan po na aming nabasa na galing sa Biblia. Ako na po, humihingi po ako ng patawad. Wala po kaming layunin maliban sa ang maipaabot sa inyo ang tunay na pananampalataya. Nawa ang programang ito ay maging daan upang mabuksan ang ating isip sa tamang relihiyon at makilala natin ang nag-iisa, tunay na Diyos na siyang karapat-dapat nating sambahin, na si Allah. Yan ang palagi naming sinasabi sa inyo. Diyan namin kayo iniimbitahan sa pagsamba, sa pagkilala sa Kanya, sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Maraming salamat po, at hanggang sa muli. Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez, aking mga kasama. Salamat kay Brother Akaka at kay Brother Matt. Hanggang dito na lamang po, at hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anuman ang tinalakay sa nasabing programa ay walang kinalaman